Kilala mo ba si Lito? O baka naman, ikaw si Lito? Sa bawat opisina, sa bawat pamilya, o sa bawat grupo ng magkakaibigan, laging may isang Lito. Siya ang taong hindi marunong magsabi ng salitang hindi. Siya ang tinatawag nating yes man. Para kay Lito, ang pagtango ay isang obligasyon. Kapag may kailangang tapusing trabaho ang kasamahan niya, siya ang tatapos. Kapag may pinsang gustong manghiram ng pera na alam naman niyang hindi mababayaran, magbibigay siya. Bakit? Dahil natatakot siyang mabigo ang iba. Natatakot siyang isipin ng mga tao na siya ay madamot o walang malasakit. Ngunit sa bawat oo na sinasabi niya sa mundo, may isang bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting namamatay sa pagod. Isang Biyernes ng hapon, ang lahat ay excited na para sa weekend. Pero si Lito nakabaon sa tambak na papel. Pawis na pawis ang kanyang mga palad habang nakatingin sa relo. 5:00 na. May pangako siya sa kanyang anak na si Maya. Ngayong gabi ang dula sa paaralan nito at si Maya ang bida. Ilang linggong nag-ensayo ang bata. Ilang gabi ring nangako si Lito. Anak, darating si Papa. Pangako. Pero biglang lumapit ang kanyang supervisor, si Mr. Cruz. Lito, pasensya na talaga. Alam kong pauwi ka na, pero kailangan itong presentation para sa board meeting sa Lunes. Ikaw lang ang may alam kung paano gawin ito. Maayos naman tayo, di ba? Maayos naman tayo, di ba? Ang mga salitang ito ay tila isang tanikala na pumupulupot sa leeg ni Lito. Sa loob niya, sumisigaw siya. Sir, may school play ang anak ko. Sir, pagod na ako. Pero ang lumabas sa kanyang bibig ay ang nakagawiang, sige po, sir. Habang nagsisimulang mag-type si Lito, tumunog ang cellphone niya. Isang video message mula sa kanyang asawang si Elena. Pinindot niya ang play. Papa, malapit na magsimula. Hihintayin kita sa stage, ha? I love you, Papa. Doon nakaramdam si Lito ng isang uri ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi galit kay Mr. Cruz, kundi galit sa kanyang sarili. Bakit niya hinahayaang magnakaw ang ibang tao ng mga sandaling hindi na kailanman maibabalik? Tumayo siya, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nilapitan niya ang opisina ni Mr. Cruz. Kumatok siya. Pagpasok niya, nakita niyang naghahanda na rin si Mr. Cruz na umuwi. Sir, sabi ni Lito. Oh Lito, bakit? May tanong ka ba sa presentation? Sir, hindi ko po magagawa ang presentation ngayong gabi. Napatitig si Mr. Cruz. Akala niya ay nagbibiro si Lito. Pero seryoso ang mga mata nito. Anong sabi mo? Hindi ko po magagawa iyan ngayon, sir. May mahalagang pangako ako sa anak ko. At sa totoo lang po, kailangan ko ring magpahinga. Marami na akong tinapos na hindi ko naman trabaho sa linggong ito. Maari ko itong gawin sa Lunes ng umaga. Pero ngayon, uuwi na po ako. Inasahan ni Lito ang sigaw. Inasahan niya ang tanggalan sa trabaho. Pero ang natanggap niya ay isang buntong hininga at isang simpleng tango. Sige Lito, naiintindihan ko. Ako na ang tatapos ng draft. Sa paglakad ni Lito palabas ng opisina, naramdaman niya ang isang klase ng gaan na hindi kayang ibigay ng anumang promotion. Habang nagmamaneho siya patungo sa school ni Maya, napagtanto niya, ang mundo ay hindi guguho kung magsasabi ka ng hindi. Ang mga tao ay hindi titigil sa pagrespeto sa iyo. Sa katunayan, mas rerespetuhin ka nila dahil alam mo ang iyong hangganan. Nakarating siya sa school. Nakita niya ang kanyang anak na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. At nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Lito na tama ang kanyang ginawa. Kaibigan, ang pagtanggi ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng pagpapahalaga sa sarili. Kapag lagi kang nagsasabi ng oo dahil
ayaw mong makasakit ng iba, ang sarili mo ang unti-unti mong sinasaktan. Pinapabayaan mo ang iyong kalusugan, ang iyong oras para sa pamilya, at ang iyong kapayapaan. Ang kapangyarihan ng hindi ay hindi tungkol sa pagiging masama. Ito ay tungkol sa pagpili kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag natutunan mong sabihin ang hindi sa mga bagay na umaabuso sa iyong pagkatao, nagkakaroon ka ng puwang para sabihin ang pinakamatamis na oo sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ikaw, anong bagay ang kailangan mo ng tanggihan ngayong araw? Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at share sa ating channel para palaging updated sa mga susunod nating kwento. Salamat